Isang young couple ang pinagsasabay ang pag-aaral at pagnenegosyo ang ating tampok ngayon. Alamin natin kung ano ang kanilang kwento at business tips na ibabahagi sa atin. Panoorin natin dito sa Negosyo Tayo. Matindi ang kompetisyon pagdating sa food business. Kaya naman, sari-saring food business ideas ang naglalabasan ngayon. And today, isang trending food business ang ating bibisitahin para alamin ang kanilang sikreto sa successful na negosyo. Joining me are the owners of Coffee on Call. We have Kyle and Rafi. Hi! Hello po, good morning. To start things off, no, paano ba kayo nag-start dalawa sa business na to? Nag-start po kami no way back 2021. Naisip ko po na taga Batangas po kasi ako. Bakit hindi namin idalin yung product ng Batangas sa Quezon City? And then siya, taga Lucena, bakit hindi namin dalin yung mga product ng mga Lucena sa Quezon City? And then doon na namin na-start yung may mga skinless, lukban, tinapa. And mga gourmet, yung mga masasarap na breakfast. Pero nakakatuwa, no, seeing you guys are both just 22 years old. And it's so nice to know at a very young age, business-minded na kayo pareho. So, paano ba nagsimula? Is this something that you love to do? Is this your passion, Rafi? Apply po kasi ako nung entrepreneurship sa De La Salle University. And then, parang sabi ko, hindi po talaga ako for medical field. Kasi yung family ko po, puro medical field sila. Siya din po sa akin nag-akit na, sige, gumawa tayo ng business para pagdating sa future, pwede tayong mag-early retirement by the age of 40, early 40s po. If you don't mind, can you share with us the startup capital that our viewers need for them to be able to start up a business like this? Nag-start, capital po namin nun ay 6K. 6,000. And then, parang sinabi ko sa kanya, sige, wait lang natin na bumalik yung 6,000. Nung bumalik na po, pinaikot-ikot na po namin. Any business tips for those aspiring entrepreneurs out there, yung mga kaedaran ninyo, yung mga natatakot pa, they wanna do business but you know, hesitant sila to do it? Kung walang-wala talaga kayong capital sa pinakauna, pwede kayong umutang, pero siguraduhin yung ibabalik nyo yung capital nyo. And then, wag na wag kayong kukuha ng pera dun sa pinagbentahan nyo kasi dun kayo masisira. Parang hindi nyo makikita yung kikitain nyo. So, stick kayo para tuloy-tuloy lang yung ikot ng pera. Masasabi ko lang, never give up. Kahit bumagsak yung business nyo, sige, isip ulit ng panibago kung ano yung magiging patok sa ating masa. Puso ko po talaga ang mahilig magnegosyo and gusto ko din po mag-early retirement talaga. Para po Bagets ka pa! Agad ang iniisip mo. Family ko po kasi, sila po ay isang vegetable seller. Yun po, na-adapt ko na din po paano mag-business sa kanila. And then, gusto ko rin po makatulong sa mga tao. Katulad ng pandemic, yung mga riders po natin, and then yung mga tao hindi po maapunta sa market. Ang ginawa po namin, nag-online po, nag-take ako ng pictures and then nag-hire kami ng mga nawalan trabaho ng mga riders. Sila po yung in-apply po namin sa amin, maging rider po namin. And gusto ko po makatulong sa... Nice, yes. Because that's a perfect way also to create more job opportunities to our fellow Filipinos. Galing naman! Congrats, guys! Thank you po. Age is just a number maging sa pagnenegosyo. Ano pa man ang iyong edad, basta't gusto mo ang iyong ginagawa, ay di malayong ma-reach mo ang iyong mga goals. Yan po ang aral na ibinahagi sa atin ng business partners and in real-life couple na sina Rafi at Kyle. Sa susunod po na episode ay panibagong business story and business tips na naman tayo mga kanegosyo.